kapag may itinanim ay may aanihin. Dahil walang instant sa mundo, ilang weeks nga yung hinintay ko bago nga ako makapag-harvest dito sa tinanim ko. Kaya tara, pitas tayo! Hi everyone! Ilang weeks nga din yung hinintay ko bago pwede nang harvestin yung mga tanim namin. Last time may mga video nga akong nag-replant ng mustasa at ng pechay. Medyo matagal-tagal nga din yung hinintay ko dahil netong mga nakaraang araw, medyo mahaba-haba yung tag-ulan. Akala ko nga hindi na makakapag-survive yung mga tanim namin. Nagulat nga kami at biglang lumaki at gumanda. Anyway, last week pa pala to. Gaya ng sabi ko, sobrang na-busy talaga ako dito kaya't wala akong mga uploads. Busy pa rin naman ako hanggang ngayon pero siningit ko na nga to. Last week, pinuntahan nga ako ng tatay ko at kinukulit nga akong pwede na akong mag-harvest. Sabi niya, gumanda na nga yung mga tanim namin. Even yung naka-direct seeding na mustasa, ang laki na nga ng ginanda. Kaya sabi ko, sige, schedule ko na nga yung pagtitinda ko. Una pala kaming nag-harvest dito sa direct seeding at nakakuha nga ako ng isang basket. Dahil pwesto nga ako sa tindahan ng pinsan ko, nagpakuha na rin ako ng konting kangkong. Yung kangkong pala namin ngayon, hindi nakagandahan. Medyo tumanda na rin kasi. Pagkatapos ko dun sa direct seeding plot, nagpunta naman ako dito sa pwesto kung saan ako nag-replant before. At tingnan nyo, ang gaganda nga ng pechay at mustasa. Pinaghalo-halo ko na nga lang yung pagtatanim ko dito. At gaya nga ng sabi ko, gumanda na nga yung mga tanim namin. Hindi ko na nga pwedeng patagalin to at baka masira pa. Isa pa, mas gusto talaga nila yung medyo bata-bata pa at yung medyo malambot pa yung tangkay. Medyo matagal din talaga yung paghihintay ko bago ma-harvest ngayon. Tuwang-tuwa nga ako habang nagka-harvest dahil ang lalaki. Siya nga po pala, hindi kami nag-i-spray dito ng gulay. Pero hindi nawawala yung fertilizer. Ayaw na ayaw talaga namin ang nag-i-spray. Kasi kadalasan, personal consumption nga yung mga gulay dito. Plus na lang yung pagtitinda namin pag sobra-sobra na yung supply. Ito talaga yung kagandahan kung may sarili kang tanim. Safe na at hindi ka pabibili sa mga palengke. Medyo may kamahalan nga to ngayon sa palengke. Siguro nga dahil ang hirap magpalaki ngayon. Kaya't yung dating 10 pesos per bundle ko ay ginawa ko ng 15 ngayon. Hindi na rin sila lugi kasi sa palengke 25 pesos per tali. Hindi pala ganun karamihan yung maha-harvest ko. Especially nung pechay, konti nga lang to. Bago ako nag-harvest, nag-post nga ako to collect orders. At agad-agad may reserve orders na nga ako. At lahat nga ng na-harvest ko sa pechay ay reserve na agad. Sa tuwing nagka-harvest nga ako ay nag-aagawan na sila. Kaya't kadalasan alalay nga din ako sa pagpapa-order. At baka hindi ko sila mabigyan lahat at magtampo sila. Siya nga pala yung pagka-harvest ko ng gulay ay after ko ma-dispatch yung mga bata papunta ng school. Kaya talagang inaabot ako ng hanggang alas 9 ng umaga sa pagpe-prepare. Nagkakape nga lang ako at hindi pa ako nakakakain yan ng almusal. Nagbabaon na nga lang ako ng almusal ko pagpapunta na ako dun sa pinsan ko. At habang nagka-harvest nga ako sa isang side, yung tatay ko naman yung kumukuha dito sa kabilang area. Kasi kung hindi niya ako tutulungan, ay talagang hindi ko kakayanin. Pagkatapos kasi mag-harvest, huhugasan ko pa yan, lilinisin at ibabandel. Ito palang kinukuhanan ko ngayon ay dun sa mga pet bottles. Kung saan-saan na lang talaga kami nagtatanim. Basta kung saan may lupa, may tanim din. Sa wakas at nakatapos na nga kami sa pagka-harvest. Ito naman na yung kasunod, yung paglilinis, paghuhugas at pagbabandel. O siya pa na, hanggang dito na lang muna ulit ha. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli!